Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan mga kabayan, samahan niyo po ako mga kabayan, magkomentuhan po tayo. At syempre po magandang umaga po muna, tanghali hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Bago po tayo mag-umpisang muli, shoutout po muna kay Ma'am Gina Ray ng Solid DDS po ito ng Berlin, Germany. At syempre po kay Kingston 123 ng Hong Kong. At syempre po, kaya maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya po pinagkakalob nyo. At syempre po, shoutout din po kay 29. Pagalingin po kayo at palakasin po ng ating Panginoon. At kay Ma'am LB, at kay Sir Manny, at kay Ma'am Grace Obet ng USA, Narciso Esteban ng Bulacan, at syempre po kay Reynaldo Pexon. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. At syempre po, shoutout din po sa ating mga subscribers saan masulok ng mundo. Shoutout po sa inyo mga kabayan. At thank you po. At syempre po, sa atin po lahat mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Komentuhan naman po natin si Senadora Villar. Siyempre po, ito po at si Grace po, si Senadora Grace po at si Senadora Villar. Si Cynthia Villar. At sama na rin po natin ang speaker. Ito po yung mga involved po ito. Mga involved po ito di umano. Sa nangyayari po, lalong-lalo po sa ating kaperahan. Di po ba? Mga involved po ito sa 2025 national budget kung paano po nila ginawa ang ating kaperahan na nagresulta po ng napakaraming blanco at bigla po nagkaroon ng himala na 241 billion. At syempre po kung paano po nila isiro ang subsidy ng budget ng PhilHealth. Siyempre po, painggan po natin. At siyempre, ganito po nila i-twist ang issue po sa kanila. Sila po, mga kabayan. Unahin po natin to si Senadora Cynthia Villar. At isama rin na po natin si Senadora Grace po. Painggan po natin ang issue nila about po sa impeachment naman daw po. Suportado ni Senador Cynthia Villar ang posisyon ni Senate President Chis Escudero na hindi sila dapat madaliin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinagot din niya ang mga batiko sa sinasabing political dynasty ng kanyang pamilya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Sa susunod na kongreso na raw dapat ikasa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang paniniwala ni Senator Cynthia Villar. I don't think we can do that. Maybe they will just pass the rules and all that. Sabi namin mga kapatid na pass the bill. Plus, mahirap yung rules and regulations. I don't think I will be part of the impeachment. It's the next one. Dumating ang impeachment complaint sa Senado sa huling araw ng sesyon nito kung kailan magre-recess na raw sila. Kaya para kay Villar, hindi makatwira na pilitin ng mga senador para lang balikan ang impeachment. Lalo na't may mga senador at mga pamilya nila ang sasabak sa eleksyon. Pero ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, kailangang unahin muna ang trabaho nila bago ang halalan. Kaya't binabalak na nitong magsumite ng proposed rules para mapabilis ang proseso. Yan po mga tambay, yung sinabi po ng Senadora Villar about sa impeachment. Tuloy naman daw po impeachment, kaya lang doon po sa schedule nila. Yan po. At ano po ba ang mga nakaraang sinabi po ng Senadora? Pakinggan din po natin. Ito naman po yung ginawa naman po nila sa PhilHealth. Pinagtibay ng mga senador ang zero subsidy para sa 2025 budget ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos aprubahan ito sa Bicameral Conference Committee at ratipikahan ng Kongreso. Ayon kay Senador Cynthia Villar, tila hindi nagagamit ng tama ang pondo ng PhilHealth para sa mga mamamayan, kaya't nararapat lamang ang hakbang na ito. Paliwanag ni Senate President Francis Escudero, may kapangyarihan naman ang susunod na Kongreso na baguhin ang alokasyon ng pondo batay sa pangangailangan ng panahon. Kasi yung PhilHealth, parang dami nilang pera, binalik nga nila sa government yung pera nila eh. So, siguro kaya nawalan ng gana na bigyan sila. Po ang sagot ng Senadora about sa PhilHealth na ngayon po ay pinababalik na po ang pera ng PhilHealth. Ito naman po ang sagot ng isang senadora mga tambay.
Pakinggan naman po natin ang sagot ng Senadora Grace po. PhilHealth hindi binigyan ng subsidy sa 2025 national budget. May karagdagang detalye sa Raymond Paz, RH28. Raymond, good morning. Nagkasundo ang mga senador at mga congressmen na miyembro ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 national budget na huwag nang bigyan ng subsidy ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Senator Grace po ng Senate Committee on Finance, nasa 600 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth na dapat muna nilang gamitin bago sila bigyan ng subsidy. Sabi ni Po, nagtataka ang mga mambabatas kung bakit ayaw gamitin ng PhilHealth ang kanilang reserve fund habang napakarami nating mga kababayan ang nangangailangan. Mahigit 60 billion pesos ang unang proposal na subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon. Matatanda na idineklara ng PhilHealth ang 89 billion pesos na kanilang subsidy para ngayong 2024 na savings. Kaya ang 60 billion nito ay kinuha ng Department of Finance. Narito si Senador Grace po. Sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganun karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa nung, ba't nila iniimbak lang doon, hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat Tutol naman si Senador Christopher Bongo sa ginawang zero subsidy ang PhilHealth. Dapat nga ay bigyan ito ng sapat na pondo at hikayatin ng PhilHealth Management na gamitin ito para sa benepisyo ng mga miyembro. Nagtatanong ngayon si Senador Go kung saan napunta ang dapat na subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon. Yan, tama po yun. Saan napunta naman yung tinanggal nila subsidy. At mismo si Senadora Grace po ay siyempre nagsabi siya na yung mga sobra daw pera ay pwede naman daw po gamitin sa ibang programa. Ganun po sila katatalino mga tambay. Pero ano naman po ba ang sinasabi ng PhilHealth? Sobra-sobra po ba ang pera ng PhilHealth, mga kabayan? Tanungin naman po natin at pakinggan naman natin ang balita kung sobra-sobra pera. Mia, magkano yung kabuuang utang na dapat mabayaran ng PhilHealth sa mga hospital claims? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 59.6 billion ang naiulat na kabuuang utang mula sa hospital and denied claims. Subali, 8.8 billion pesos muna ang kumpirmado na ipoproseso na bayaran ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa ipinagawang pagtitipon ngayong araw, sinabi ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado na uumpisahan na nila ang pagpoproseso para mabayaran na ang mga utang na ito 15 araw mula ngayon. Ngayong araw din, ayon si Dr. Mercado, ay ipopublish ng PhilHealth ang flexibility claim reimbursement para sa mga claim na. Sinabi ng opisyal na inaayos lang nila ang listahan dahil may mga denied claims mula January 2018 hanggang December 2024. Nakita nyo po katambay, napakarami pong utang ng PhilHealth sa hospital mga tambay. Napakarami po. Mahigit 50 plus billion. Pero pagka po mga senador ang tatanungin, hindi po kailangan bigyan ng pondo, mga tambay. Hindi po kailangan. Kailangan po hindi bigyan ng subsidy at syempre kailangan po kuhanin daw ang sobra-sobrang pera ng PhilHealth. Pero sa kabila nun, mga kabayan, yung pera naman po na sinasabing sobra ay pinababalik po ng Korte Suprema. Dahil una-una, bawal po ang ginawa nilang paglipat. Hindi po pera po yon na dapat po ay gamitin sa proyekto ng gobyerno. Dapat po yon ay gagamitin lamang sa tao, lalong-lalo po sa mga miyembro ng PhilHealth na nagko-contribute. Di ba? Nakita niyo po ang pagkakaiba, mga kabayan, itong mga politiko na ito. Katulad po ni Speaker, ni Senate President Escudero. Nakita niyo po yung mga katwiran nila. Nakita niyo pagdating po sa pera, wala po silang pakialam. Kahit po ito'y pera, ito po'y bukod po itong contribute ng mga Pilipino nagtatrabaho.
Automatic po ikinakalta sa atin to, itong PhilHealth. Di ba? Pero ganun-ganun na lang po nila itong, gawa na aksyon para mailipat at sinasabing mailagay sa ibang programa. Dito, nakita nyo po, samantala ang Korte Suprema ay sinasabing bawal ito at hindi tama ito. Kung may sobra man pera ang PhilHealth, gamitin, gumawa ng maraming programa, palakihin ang mga benepisyo na makukuha ng mga miyembro nito. Palakihin. Di po ba? Hindi kuhanin ng mga politiko, ilipat. Di po ba? Sa pangunguna ng Finance Secretary na si Ralph Recto. Di po ba? Saka nakita niyo po itong mga ito, parang magkakasabwat. Di ba? Pagdating sa mga ganitong pera, magkakasabwat din po yata ito sa 2025 national budget. Nananahimik po ngayon yan. Si Senadora Grace po, tahimik. Siya po ang secretary po diyan ng finance, ng appropriation sa Senado. Di ba? Si Grace po. Pero nanahimik po. At ganyan din po si Senadora Cynthia Villar na talagang magdemanda pa nga raw nung mga nakarang pahayag niya, mga ilang buwan. Magdemanda kayo. Kung talagang meron kayong nakikitang mali, magdemanda kayo. Dahil isisiro namin ang budget ng subsidy ng PhilHealth. Pero ngayon, nagsalita ang Korte Suprema. Sino ngayon ang mali? Sino ngayon ang mali? Mali ba ang Korte Suprema? Tama ba ang mga senadora at senador na nag-iipit at umiipit at kumukuha para mailipat ang pera sa mga programa na gusto nilang bigyan ng programa o bigyan ng pondo ang programa nila? Di po ba? Nakita po natin, wala po silang kaimik-imik. Wala. Napakarami po nilang ginawa sa kapirahan natin. Yan, katulad po niyan, PhilHealth. Pero nakatutok lang po sila sa impeachment. Sa impeachment lang po nakatutok sila. Lalong-lalo po yan. Kasama po sila, lalong-lalo ang Senate President. Nakatutok lang po sila sa usaping impeachment. Hindi po nila pinag-uusapan ang issue ng PhilHealth. Hindi po nila pinag-uusapan yan. Puro impeachment po. Nakita niyo po ba nagsalita sila ngayon about sa PhilHealth? Nakita niyo po ba nagsasalita pa rin ngayon? Kino-question po ba ni Grace po? Ni Senadora Grace po at Senadora na Villar? Nakita niyo ba kino-question nila ang Korte Suprema kung paano po ito, kung paano po itama ang pagkakamali nila at pinababalik na po ang pera na kinuha po ng pamahalaan galing po sa PhilHealth na contribute po ng taong bayan ng mga miyembro nito. Di po ba? Tahimik po silang lahat ngayon, nananahimik. At tahimik na tahimik din po sila sa 2025 national budget. Samantalang nung nakaraan pong buwan o nakaraan taon, Disyembre, maiingay po sila. Napaka-iingay po nila sa pondo po ng 2025 national budget. Ngayon po, napakatatahimik nila lahat. Magmula po sa Senate President, tahimik. Senadora Villar, tahimik. Si Senador Coco Pimentel, tahimik din yan. Risa Ontiveros, halos lahat po sila senador, tahimik. Lalong-lalo po si Grace po, si Senadora, tahimik na tahimik po yan sa 2025 national budget at syempre po sa issue ng PhilHealth na pinababalik ng Korte Suprema dahil mali ang ginawa nila. Tahimik po silang lahat, mga kababayan. Sa impeachment lang po sila maingay. Kaya nakakalungkot po ang ating mainstream media. Wala pong nagtatanong kung ano na nangyayari sa pera ng bansa, ano na ang ginawa nila sa 2025 national budget. Mga kabayan, buti na lang meron tayong dating Pangulong Duterte na talagang nagprosige na itama ang napakalalaking korupsyon na mangyayari sa ating bansa. Di ba? At buti na lang nandiyan si Congressman Ungab. Nandiyan si Attorney Vic Rodriguez. At nandiyan pa yung grupo nila Attorney Topacio. Di ba? Nila Congressman Alvarez na sinampahan na rin nila ng kaso ang speaker na nananahimik. Nakita niyo po? Ganyan po katindi ngayon ang 19th Congress. Sa kabila ng kiingay-ingay po ng Senate President, pero yung sobrang ingay naman po at laging nasa mainstream media ang Senate President. Ganun naman po, para pong wala na po yata tayong speaker,
mga kabayan, hindi na po natin nakikita nagsasalita ang speaker. Napakatagal na po. Yung huling nakita natin magsalita, nung in-impeach lang po ang Vice President sa Kamara. Nung nag-impeach lang po sila noon. Hindi na rin po natin narinig. Wala na pong interview ang mainstream media sa kanya about sa issue ng PhilHealth, issue ng 2025 national budget ng bicameral committee report. Wala na. Tahimik na po. Pati ang mainstream media na nahimik po para interviewin ang speaker. Bakit kaya? Buhay pa po ba ang speaker? Nagtatanong si Kamanong. Meron pa po ba tayong speaker? Buhay pa po ba ito? Wala po tayong update kung ano nangyayari sa speaker natin. Mga kababayan, wala tayong update at hindi po ba pwedeng tanungin ang speaker? At ang kailangan lang tanungin ay itong mga attack dog na sinasabi nila na lagi natin na pagkikita sa mainstream media, mga congressman, mga senador at ang Senate President, sila lang. Pero pagdating sa speaker, hindi natin malaman kung buhay pa. Hindi natin nakikita nagsasalita ngayon. Ano na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan? Pagka sa issue ng impeachment, buhay na buhay po silang lahat. Alive na alive, matatapang magsalita. Pero pagdating sa issue ng korupsyon, issue ng may korupsyon, puro po sila tahimik, mga namamatay. Hindi natin mapagkikita, lalong hindi natin makakausap, mga kababayan. Lalong-lalo po sa issue ng gold, ng 25 tons na ginto, reserve gold natin. Hindi po sila nagsasalita. Ang ating PhilHealth, lalong-lalo na, hindi sila nagsasalita dyan. Hindi rin sila nagsasalita sa Maharlika Investment Fund, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, at Confidential Fund ng Pangulo, at flood control, at syempre po ang na-loan pa natin na hindi ba sa World Bank, na hindi bababa sa napakalaking halagang 28.7 billion. Hindi po sila nagsasalita dyan. Mga tulog po. Mga tulog. Mga pipi po sila dyan. Mga kababayan. Ganyang klase. Kaya nakita nyo po, mga kababayan, ang nangyayari sa ating bansa, kay iingay nila sa impeachment. Pero napakatahimik naman po nila sa issue po ng korupsyon. Tahimik po. Lalong-lalo po ngayon ang Senadora Grace po. Wala na pong ini-interview dyan. Ang mainstream media na mali po pala. Ang tama po pala ang Korte Suprema. Kung may nakikita pong pagkakamali sa PhilHealth, itama ang PhilHealth. Alisin, i-demolish ang mga nanunungkulan dyan. Palitan. Di ba? Lagyan ng matitinong tao. Di ba? Ang pera ng PhilHealth ay gamitin sa tao. Isang damukal pa nga utang ng PhilHealth. Kaya nga po alam natin, sablay eh. Talagang pinag-interesan lang po nila yata ang pera ng PhilHealth. Di ba? Sablay eh. Napakarami pang utang ng PhilHealth na hindi nababayaran sa mga ospital. 50 plus, 59 yata o 50 plus billion. Gaano pa lang po na nababayaran? Tapos sasabihin mo, isang damukal lang ang hindi nagagamit ng PhilHealth. Kailangan nga po nila pera. Laging kailangan ng PhilHealth ang napakaraming pera. Dahil napakaraming Pilipino nagkakasakit. Hindi po kailangan, dapat, pinag-interesan kasi nila yung napakarami daw pera ng PhilHealth. Pinag-interesan nila. Hindi nila alam. Ang pagkakasakit ng taong bayan, ang pagkakasakit ng Pilipino, hindi mo masasabi kung kailan. At napakarami natin Pilipino na hindi cover ng PhilHealth, na umaasa lang sa mga subsidy, sa tulong ng gobyerno. Tapos tatanggalan mo. Tapos saan nila dinala yung mga tinanggal nila? Katulad nun yung siniro nila subsidy. Saan nila dinala yung pera na yon? Mga kabayan, yan din ang tanong ni Senadora Bongo. Di ba? Kaya kalampagin po natin itong mga politiko na ito, mga kabayan. Mga kababayan, kaya po ang nakikita po natin dito sa mga politiko na ito, wala po tayong aasahan dito. Mga po ito karamihan po ng politiko natin, mga balimbing po, mga makapili, kung saan po yata maikinabang na handun sila. Hindi nyo ba napapansin itong mga politiko na ito? Kung saan po ang malaki pakinabang na handun sila. Di ba? Ganyan ang mga politiko sa atin ngayon eh. Kung saan, di ba? Katulad lang po, nakita nyo po, ang mga bilyar nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita nyo po. Ngayon, nasaan naman po sila? Saan po kumakandidato ang anak?
Di ba, mga katambay? Magugulat ka talagang pagdating po sa pakinabang, doon po yata natin mapagkikita ang mga politiko. Dahil nga po, hindi po sila balimbing dahil sa pakinabang, mga kababayan. Kaya po, iniintay po nila mga kababayan. Iniintay po kasi nila yung puwersa. Dahil nga naman, kung maisisiro nila ang pambato ng dating Pangulong Duterte at pambato ng Vice President Sara Duterte, may impeach na nga naman nila ang Vice President ng napakaluwag. Kasi ilan na po sila ron. Hindi po natin maaasahan yan. Maaasahan po ba natin si Senadora Villar? Si Senadora Grace po? Si Senadora Senate President Escudero? Maaasahan po ba natin yan? Yung mga nahandyan? Mga kababayan, tingin nyo? Hindi nila i-impeach ang Vice President? Lalo-lalo na kung maisisiro pa nila sa halalan ang sinasabi nilang isisiro nila. Mga kababayan. Kaya nga po nagkabukuhan na, di ba? Nagkabukuhan sa Comelec yata. Meron yatang anomalya na nabuko yata ron. Kaya ngayon, alam na po natin ang style po na gagawin nila sa Comelec. Wag na po tayo pumayag na ang gagamitin po nilang voting machine ay nakakonek sa internet. Hindi na po tayo papayag na makonek po yan habang tayo po ay bumoboto nung mga panahon na oras ng botohan. Walang internet sana nakakonek sa mga machine na gagamitin. Dahil binigyan po tayo ng warning at babala ng isang attorney na si Attorney Respicio ng taga Isabela, mga kababayan. Napakaganda pong advice yun at warning dahil malaking dayaan po ang mangyayari. Ayon po kay Attorney Respicio dahil nga po ma-hack at pwede na i-hack ang botohan natin. Kaya napakaganda po nun. Kaya po yung sinasabi pong 12-0, hindi po makakalusot yan. Bantayan po natin, mga kababayan. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Ngayon pa, alam na natin ang sinasabi ni Attorney Respicio na malaki ang posibilidad na magkaroon ng malawakang dayaan dahil sa machine at sa internet na gagamitin. No. Kaya po, mga kababayan, yan po, ganyang klase po mga politiko. Meron tayo. Meron tayong ganyang klase na speaker na hindi natin alam kung buhay pa dahil hindi nagsasalita, hindi ini-interview. At ganyan pong klase, meron tayong Senate President. At meron din po tayong ganyang klaseng mga senador, lalo-lalo sa pangunguna ni Senadora Villar at Senadora Po, mga kabayan, na pagdating po sa pera, napakaiingay nila. Pagka ang pera na pinag-uusapan, pera. Pero pagka anomalya na ang pinag-uusapan, puro tahimik po sila sa anomalya nila. Mga kababayan, ganyan po meron ang bansang Pilipinas na klase ng mga politikong naglilingkod po, hindi yata sa bayan. Naglilingkod po sa kanilang mga sarili at interes sa bayan. Mga kababayan, nakakalungkot. Kamusta na po? Senadora Grace po, magsalita naman po kayo. Senadora Villar, magsalita naman po kayo. Senate President, magsalita naman po kayo. Senador Coco Pimentel, magsalita naman po kayo sa mga issue ng korupsyon. Laganap po ang issue ng korupsyon. Wala po ba magsasalita sa inyo? Mga senador, kamusta na po? Napakarami na pong korupsyon. Tahimik na tahimik pa rin kayo. Nakatutok pa rin kayo sa impeachment. Mahiya-hiya naman kayo. 125 million ang gigil na gigil kayong ma-impeach. Samantalang yung trillion, billion, wala kayong say. Nakakahiya kayo sa mga Pilipino. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Paalam, sa muli. Bye-bye.